Naging tensyonado ang unang araw sa Camp Aguinaldo ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Suspect sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Nag-over the balcot ba ang kapatid at fiancé ni Laude para sana makumpronta ang anilay pumatay sa biktima? At saksi si Maki Pulido. Sakay ng helicopter na ineskorta ng isa pa, inilipad sa Camp Aguinaldo mula Olongapo si U.S. Private First Class Joseph Scott Pemberton. Ito raw si Pemberton bagamat hindi mamumukaan dahil naka-helmet. Bukod pa sa nakaposas nang ipasok sa Mutual Defense Board Security Engagement Board Facility habang pinalilibutan ng mga taga-U.S. Marines Custodial Unit. Bago pa man ang pagdating niya, 8:45 ng umaga, bantay sarado na ang lugar ng mga sundalong Amerikano. Itinaboy pa nga ang GMA News crew. Sige, sasama lang tayo ha. Lalong naging tensyonado ng sumugod ang pamilya at fiancé ni Laude sa kampo. Galing-galing mo pumatay! Nagtatago ka dyan ngayon! Lumabas ka dito! At sabihin mo na sa loob mo kung bakit mo pinatay yung anak ko! Nakalusot sila sa unang gate habang sa ikalawa, hindi nagpapigil sa bakod ang kapatid ni Laude na si Mary Lou at ang fiancé na si Mark Susobek. Yung kasi matindi! Oh. Harry, we should be ready. Pero hanggang driveway lang sila at di nakaabot sa detention facility. Hindi po siya nakakulong sa regular na kulungan. Air condition po yung kanyang container. Nandito po siya katabi ng golf course. At siguro po pag alis natin po pwede pa siya magpark. Ito ang kuha sa pasilidad bago dalhin si Pemberton. Dito nag-oopisina ang mga Amerikano kung may pinaplanong joint military exercise. Pero ngayon, kwarto muna ito ni Pemberton habang nasa preliminary investigation ang reklamong murder laban sa kanya. 20-footer container van na may military camp bed, may sariling banyo at may isang aircon. Kasi ito container van, nakasilyado to. Mamamatay ka dito pag dito ka hindi ka mag-aircon. May dalawang US Marine na nagbabantay sa kanya, isa sa loob at isa sa labas ng kwarto. Sila lang ang makakalapit kay Pemberton at magpapakain sa kanya. Meron ding 4 na military police ng AFP na magbabantay lang sa outside perimeter o labas lang ng bakod. The personnel of the U.S. Marine Custodial Unit will post guards inside this detention cell, while the military police personnel of the Armed Forces of the Philippines will secure the outside perimeters of the facility. Sa setup na yan, maituturing bang nasa kustodiya na ng Pilipinas si Pemberton? Yes, of course. Technically, is inside our camp, is being guarded by our soldiers. Pero paalala ng US Embassy, alinsunod sa Visiting Forces Agreement, may karapatan ng Amerika sa kustodiya ng isang suspect mula nang mangyari ang umano'y krimen hanggang matapos ang paglilitis. Sinusuga ng pahayag ng US Embassy ng ating Department of Foreign Affairs. Legal custody remains with the U.S. government, but he is secured in Philippine territory with the Philippines participating in ensuring security. Tanong ni Senador Miriam Santiago, bakit doon napagkasunduan ng DFA at US Embassy na dalhin si Pemberton? It will be totally unacceptable for them to detain Private First Class Pemberton within the premises of the U.S. Embassy, as was done in the Lance Corporal Daniel Smith case. Pero para sa fiancé ni Pemberton, VIP treatment pa rin ito. This is just another fake thing the Americans do. Basically, that's just a symbol they want to show, to make the people coming a little down a little bit. But what did recently change? Nothing. He's still in U.S. custody. Itinanggi ito ni Pangulong Noynoy Aquino, maging ni U.S. Secretary of State John Kerry. In a sense, yung treating him with kid gloves is treating him equally as any citizen of ours who is alleged to have committed a crime or is accused of committing a crime or allegedly accused of committing a crime. We're not seeking a special privilege, that everybody's rights will be appropriately protected, and that's exactly what we will do here. VIP treatment din ang tingin ni Santiago rito, kaya dapat anyang ibasura na ang BFA. Pag nag-request ng Amerika, immediately bigay sa kanila. Pero kung Pilipinas ang mag-request sa Amerika, U.S. government will only take full account. At that is deliberately vague and misleading. Anong full account ang ibig nilang sabihin? Kaya hindi patas ang pagtrato ng mga partido dito sa BFA na ito.
whoever negotiated the VFA should be ashamed of himself. Dumating din sa Senado ang kaibigan ni Laude na si Barbie, na positibong kumilala kay Pemberton bilang huling kasama ni Laude bago natagpo ang patay. Simula pa ng pagsama niyo sa grupo ni Pemberton, alam na nila na kasama nila sa grupo na ay trans Pinay o trans women. Ang alam po ni Pemberton ay kami po ay mga totoong babae. Natanong din sa pagdinig ang kapatid ni Laude. Would it be correct to say that your sister was a sex worker? Hindi naman po, ma'am. Ganon? Hindi naman po. Kasi that time na nangyari. Of course, by hindi sex worker, I mean prostitute. Yes po, ma'am. Pero hindi po. Hindi. That time po kasi, ma'am, doon lang po siya ng time na yun na lumabas. Sa tinagal-tagal po ng ilang buwan, mag-iisang taon na hindi po siya talaga lumalabas. Gayon din ang medical legal officer na sumuri sa crime scene. I just have to corroborate with the findings of condoms and with the presence of fecal material, Your Honor. We can safely conclude that It was anal sex. Yes. Is that what you're trying to say? Yes. Anal or rectal sex. Alright. May pasarin daw sa mukha at black eyes si Jennifer at sugat sa dila na posibleng resulta ng pagsakal sa kanya. Masabi mo bang matindi ang galit ng kalaban niya o ng nagbigay ng yung taong nagsakit sa kanya? Possibly po, Madam Chair, because napatay po kasi. The injuries are traumatic in nature, Your Honor. Sa labas naman ng Senado, kinundina ng iba't ibang grupo ang VFA at ang pag-detain kay Pemberton sa Camp Aguinaldo. Dahil naroon na si Pemberton, umalis na ang USS Peleliu 5 kung saan i-detain si Pemberton bago siya dalhin sa kampo ng AFP. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.